Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Eloy Bugris, the Queen of Revelations. I challenge BBM to debate with me in American accent. Dahil ang abnoy na sinto-sinto ayaw tigilan si BP, tayong dalawa bong mag-debate. Ayun na. Lintek lang, walang gante. Oh, Lovely Granada. Hinamon si BP Sara ng debate. Oh, sila na lang ba ang kayo na lang bang mga kakamping o anti-Duterte ang may kakayanang may karapatang maghamon? So, hindi ko naisip ito na biglang may maghamon ng debate kay BBM. At ito pa si Eloy Bugris. Tinignan ko yung educational background ni Eloy Bugris. Hindi ko mahanap. Ano bang natapos niya? Kasi kung nagsasalita, dahil Ilongga siya, ay talagang Ilongga. Nakakatuwa pag mapakinggan mong magsalita ang mga Ilongga eh. Kaya kung gusto niyang mag-English, dire-diretso mag-English. Kaya niyang express ang sarili niya, English, dire-diretso. And tapos malalalim yung sinasabi niya. Meron siyang pinaghuhugutan. So, as far as educational background is concerned, hindi ko alam. Politika, wala rin siya dahil OFW siya eh. Ang sinasabi niya, yung buhay niya na naging magulo nung una. So, yung buhay niya, hindi kailang ngayon, nandyan na siya. Sikat na siya sa social media. To a point na pati si Attorney Guanzon, batikang abogada, former COA Comelec Commissioner, nanunood kay Eloy Bugris. Oh, she is somebody, Eloy Bugris. Ngayon, makipagdebate sa isang presidente. Oh, ano naman ang educational background ng presidente natin? Hindi tayo naniwala noon yung birada ng mga kakamping na college dropout siya. Eh, ngayon, sa akin lang, wala talaga siyang natapos. Certificate lang ang natanggap niya sa mga eskwela na, ano ba yun, Oxford ba yun? May mga eskwela na puros abroad, London. Wala siyang degree na ginawa pa siyang katatawanan sa isang game show sa Australia. Tinanong, anong subject bumagsak si Philippine President Bongbong Marcos sa Oxford nung nag-aaral siya doon? Pasensya na kayo, maingay may house construction, hindi ko sila pwedeng mapatigil. Ang alam ko, dropout lang siya. Kailang meron pa siyang subject sa Oxford, bagsak siya 2 beses. So, sumagot yung mga contestant. Correct answer. Ang pinagpilian is law, politics, economics. Yun ko, baka economics. Hindi. Nabagsak ang Pangulo 2 beses nung nag-aral siya sa Oxford, politics. Ano ba yan? Lumaki siyang anak ng politiko? Mula kung resista, senador, presidente yung ama niya. Tapos bagsak ka ng politics. Anong ibig sabihin nun? Wala, hindi siya natuto. Kaya tama yung sa ano ba yon? Yung pelikula na Made in Malacanang. May salita doon si Pangulong Marcos Sr. na, anong alam mo? Puros lakwat sa ang ginagawa mo. Parang ganun, di ba? Kaya nung una, nabigla, bakit ganun ang projection nila kay BBM? Na puros lakwat sa? Dinidepensan ko pa naman. O ngayon, nag-aaral ka ng kolehiyo, bagsak ka ng 2 beses.
Oh, so, ito ngayon, presidente natin, binutuhan natin. Oh, ngayon, nagkakaroon tayo ng krisis, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Normal ang lahat. Allah, asa man ka nga normal ang lahat. 100 plus na ang krudo, lahat nagmahal na, normal pa rin. Kaya, anyway, just like BP Sara na hindi niya pinansin yung Lovely Granada, I'm sure, hindi rin papansinin ni Presidente. Pwede pa siguro si Auntie Claire. Yan. Auntie Claire versus Bugris. Patay kang bata kapag ano. In the same manner, na itong si Lovely Granada, hinamon din ni Iloy Bugris. Tayong dalawang magdebate. Ayan ang magka-level. Vlogger versus vlogger. Ano naman ang karapatan mong vlogger ka lang? Akala ko, millions ng followers nitong Lovely Granada nung tinignan ko. Napakaliit. 91,000 lang ang follower niya sa Facebook. Tapos, meron din siyang YouTube. 1,300 lang ang follower niya sa subscriber niya sa YouTube. Ibig sabihin, mahina. I don't know kung anong nakain niya, saan siya humugot ng tapang na hamunin ng BP. O ngayon, naging sikat siya tuloy. O, sige lang. Tapos inaamin niya na halos araw-araw daw nakakatanggap siya ng death threat. Kanino? Of course, mga DDS, kahit ngayong, sino yun? Sierra Escudero, yung nagpunta sa ICC na witness ko no laban kay Tatay Digong. May post na nabasa ko na takot na daw siyang mag-uwi sa Pilipinas dahil natatakot siya, banta ng buhay niya sa mga DDS. Isa yung unang nagbanta na kakasuhan niyang mga DDS na nag-bash sa kanya. Kahit yung mga nag-laugh emoji lang sa kanya, kakasuhan na. Tapos siya na ngayon ang takot. Anyway, salamat Queen of Revelation, Iloy Bugris. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit gan at mamanday sa isa. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ni iyang mga atop, mga kawayan ng intawon. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan na. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Usa man si Papa mo hapit nagakahulog sa katanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di nagyud mi makapalit og
hero kay puto bra ang among kwarta sa pagkaon namo. O so imong bana magmuso lang gyapon. Oh, So pila may adlawan karon? tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh, So salamat kaayo.